Thank you po, Lord. Pwede po ba yung mga nasa baba, iniimbitahan ko na po kayo dito sa unahan, sa taas. Hallelujah. Thank you po, Lord. Good morning, everybody. Wow. Yes. Di pa naman nag-rapture, ano? Kasi, basta, nandito pa si Ate Ana, so okay. Glory to God. The Lord is good. Amen? At ngayon po, ay itutuloy po yung pag-aaral ng results of reconnection. At ang pinag-uusapan po natin dito ay ang pag-connecta po natin sa Holy Spirit or the governor of the kingdom. Sabi mo, governor of the kingdom. At bago po tayo magsimula, tayo lang po ay mag-pray. Hallelujah. Heavenly Father, isa pong magandang umaga. Ang aming bati po sa inyo. I pray, Lord God, ngayon po ay maranasan po namin kayo kung saan man po kami. Po na ito. Lord, we seek your presence today and we want to experience you, Lord God, to see you. Wow, yes. And I pray that we will see you today. At gamitin mo po, Panginoon, yung itong live stream na to para makaabot dyan po sa mga nasa online. And Holy Spirit, we just invite you to come and so that we may connect with you. Lord, empower us through the Holy Spirit that we may live victorious lives, Panginoon, even before you come. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Batiin mo lang yung katabi mo, sabihin mo sa Kanya, hello! Hallelujah! Sige po, tayo po ay pinag-uusapan po natin ay ang Holy Spirit. And I actually love this. Ang sabi dyan, the success of a fish is staying in the water. Ano po? Yung creation po ng Lord, ito po ay pinrepair niya. Para doon sa tamang environment. At kaya, ang sabi rito, yung isda daw, para siya ay maging successful, kailangan siya ay nasa tubig. Pag ang isda wala sa tubig, siya ay mamamatay. Tama? Ano po? Mapiprito siya sigurado o makakain ng pusa o kung ano man. But that is where the success of the fish is. Doon sa tubig. Kanya nga po, yung Garden of Eden ay ginawa ng Diyos para maging habitation ng tao. Doon po iniligay si Adam at saka si Eve. Kasi doon magiging successful ang tao. Doon po sa loob ng presensya ng Diyos. Good morning po. Hallelujah. Thank you po, Lord Jesus. Ngayon, kung ano man ang trabaho mo ngayon, kahit po anong trabaho, kahit sabihin mong ikaw ay housewife, ikaw ay may trabaho, tama? Yung trabaho na yan, kung diyan ka inilalagay ng Lord, magiging successful ka dyan. Hello? You will find success there. Thank you po, Lord Jesus. Now, sabi dito, it doesn't matter if you are a child. Wow, meron tayong kasama dyan, si Sion. It doesn't matter if you're a teenager. Teenager. Okay, teenager dati. Pare-parehas tayo. Or a middle-aged person. Or a senior citizen. Wala yatang senior citizen dito eh. Wala. Ay, meron. Hallelujah. No? Ang sabi diyan, you can receive the governor into your life. Hallelujah. Praise God. So it doesn't matter kung ano po ang estado po ninyo sa buhay, kung ano po ang inyong edad, ang Holy Spirit po ay para sa inyo. And again, paano po ba natin marireceive ang Holy Spirit? Anybody? Anybody? Hello? Kailan mo na-receive yung Holy Spirit sa buhay mo?
Nung nabaptize ka, okay? Meron pa? Ayun. Sabi ng salita ng Diyos, pag ni-receive mo si Jesus, siniselyuhan tayo ng Holy Spirit. So, nung tinanggap mo pa lang siya, naibigay na. Wow. Tinanggap mo pa lang si Jesus, kasabay na yung Holy Spirit. Ano po? At kapag ka tinanggap mo si Jesus, may karapatan kang tawaging anak. Pag sinabing tinawag kang anak o karapatan, ikaw ay may karapatang pumasok sa kingdom of God. Hello? At dahil ikaw ay nakapasok sa kingdom of God, wow, ang ganda nito. Si Lord will involve you in kingdom purposes. Gusto kong bigyan ng konting kulay kung anong ibig sabihin ng kingdom purposes. Ang ibig sabihin niya, number 1, ikaw ay nasa ministry. May ministry ka. Hindi ka man pastor, pero ikaw ay nasa ministry. Ano po? Kung ikaw naman ay wala sa ministry, i-encourage kita na nasa ministry. Pero kung sakali ikaw ngayon ay wala pa sa ministry, perhaps ikaw ay naglilingkod pa rin. Una mong pinaglilingkuran, family mo. Pwede mong paglingkuran yung mga elderly ninyo sa family ninyo. Ano po? Pwede kang ma-involve kahit po doon sa family ninyo. Pero alam mo, mas maganda, hindi lang yung family mo ang ministry mo, pinaglilingkuran mo. Dapat iba. And that is why in this church, we try to give opportunities where many of us can serve. Sabi mo, serve. Pag sinabing serve, ministry. Hallelujah. At ngayong oras po na ito, dahil we want more people to serve, tatawagin ko na po yung teacher talaga natin ngayong umaga to serve. Dahil ang kanyang gift ay teaching. At ang sabi ng salita ng Diyos, if your gift is teaching, if you're a teacher, teach well. So, halin na kayo. Si Sister Mean Shason. Woohoo! Hallelujah. Good morning. Ayun po. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, itutuloy po natin ito. Kung naalala niyo po, no, ang topic po natin ay results of reconnection. So, gaya nga po nung sinabi po ni Pastor, tinanggap po natin si Jesus, yung Holy Spirit, ay tinanggap din natin. So, ayan ngayon, sino po ritong nakapanood po ng Minister's Hour? Ayan. Salamat po sa Lord sa mga nanood. Nako, nakaka-bless po yung yung Minister's Hour kasi po related po siya sa tinatopic natin ngayon sa Sunday School about sa Holy Spirit. Ano nga po ulit yung tatlo na binanggit po doon ni Doktora Eva about sa Holy Spirit. Talagang kailangan ma-embrace natin yung sinabi niya doon para mas lalo nating makilala yung Holy Spirit at mas lalo din tayong magamit. So yung una, sinabi po doon ay indwelling of the Holy Spirit. So nung tinanggap natin si Jesus, tinanggap na din natin yung Holy Spirit. Pangalawa, yung empowering the Holy Spirit. O empowering with the Holy Spirit pala. Yon. Ayan. Nung na-receive mo yung Holy Spirit, na-receive mo din yung power na meron ang Holy Spirit. Ayan. Pangatlo, yung fellowship with the Holy Spirit. So, hindi pala nagtatapos na tinanggap mo si Jesus, may Holy Spirit ka na, kailangan maging aware tayo na may Holy Spirit ka at kailangan mo makipag-cooperate sa Kanya. Para kung ano man yung kailangan gawin sa Kingdom of God, magagawa natin. Kasi nga, hindi lang tayo basta binigyan ng Holy Spirit. May purpose ang Lord kung bakit meron tayo nito. Nabanggit rin po kanina yung kingdom purposes. Ayan, sabi dito, may purpose ang Lord sa lahat. Bata man, matanda man, mahirap man, maputi ka man, or maitim ka man, lahat. Ayan, lahat may purpose ang Lord para sa lahat. Ayan, next. Okay na po. Next po ay
The King desires to pour out His Spirit on all people. Everyone on earth needs the governor. Kailangan talaga natin ang governor. Paano natin malalaman kung ano ang kalooban ng Panginoon kung wala ang Holy Spirit sa atin? Kaya nga laging sinasabi sa atin na ang Holy Spirit ang magre-reveal sa atin kung ano yung mga, sabi nga po ni Dr. Eva doon, yung secrets, yung mysteries, ayan, ang magre-reveal sa atin yan ay yung Holy Spirit. Sabi dito, receiving Him into your life doesn't make you better than anyone else. It makes you a steward of kingdom authority and power. Ito yung mga nakaraan po, So yung kung ano man yung meron tayo, yung kakayahan na meron tayo, sabi dito, nagagawa natin yon, pero lahat yon dahil sa grace ng Panginoon. Ayan. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa atin kasi lahat yon galing sa Panginoon. Okay, next, sabi dito, a governor's job in a colony was to influence its way of life and to regulate activities in it. So, ang chief governor natin ay yung Holy Spirit. So, ang chief governor ay nasa atin. So, tayo naman yung mga governor na maliliit. So, ayun. Halimbawa, diba yung Lord of Lords, yung Lord, yung malaki, si Lord yon. Yung small lords, tayo yon. Yung king na malaki ay si Lord, tas yung maliliit, kings, tayo din po yun. So, ayan. Kung yung chief governor ay nasa atin, trabaho din natin na maipakita sa ibang tao yung nature ng hari. Kasi nandyan na yung Holy Spirit eh. So tuturuan ka, ano bang meron sa Kingdom of God? Paano nga ba ipakita sa ibang tao, ano nga ba yung itsura ng Kingdom of God? At dapat nakikita yun sa pamumuhay natin. Ayan, sabi dito, the world had been influenced and dominated by the kingdom of darkness since humanity's first rebellion. And it was only through the power of the governor that life on earth could be set right again. Hindi man naging maganda yung mga nangyayari dito sa mundo kasi nga wala yung governor sa atin, yung Holy Spirit sa atin. Simula nung nagkasala ang tao, ngayon nung naibalik sa atin, dahil meron na tayong Holy Spirit, tinanggap na natin si Jesus. Ayan, binigyan niya tayo ng power para gawin kung ano yung mga dapat at tamang gawin. So ayan, next, the governor gives us the kingdom authority. Wow! Sabi dito, the governor gives us the kingdom authority we need to influence the colony of earth so that it reflects the nature of the king. Ayan, binigyan tayo ng kingdom authority ng governor para makita sa atin yung nature ng hari. Pag tiningnan ka ng tao, halimbawa, yung sa ibang bansa, di ba, may hari at reyna sila. Tapos, makikita mo kung paano sila mamahala, makikita din doon sa mga tao nila. Diba? Ay, ganito pala sila, ganyan-ganyan. So tayo, dahil may hari tayo, ang hari natin ay si Jesus, dapat nakikita din sa atin yung hari sa buhay natin. So ayan, next, ito yon. Ito po yung tatlo na pinag-usapan po natin last week, yung naging resulta ng reconnection. Ayan, nung na-reconnect tayo sa Holy Spirit. Number 1, restored relationship with the King Father. Pangalawa, entrance into non-discriminatory and non-partisan kingdom. Pangatlo ay restored ability to influence. Naalala ko sinabi ni Dr. Eva doon, nung tinanggap mo si Jesus, binigay na niya lahat sa'yo. Binigay na niya lahat sa'yo. Sana tanggapin mo, yakapin mo. Nung tinanggap mo si Jesus, binigay na niya lahat ng kailangan mo. Yan. Next, ako doon doon ako napastop Nagnilay-nilay ako doon sa sinabi po ni Dr. Eva, nung tinanggap mo si Jesus, lahat ng kailangan mo, binigay na ng Panginoon sa'yo. Kasi pag-usapan na po natin yung dalawang uri ng kingdom authority. Ito, kailangan din nating yakapin. Ayan, kailangan din nating gamitin yung authority na binigay sa atin ng Panginoon para alam natin kung paano kikilos, kasama ng Holy Spirit. Pero syempre, siya yung mangunguna sa atin. Hindi pwedeng tayo yung mangunguna, tapos mahuhuli ang Holy Spirit. Mahirap yon.
Ayan, mahirap din na pinapapunta ka ng Holy Spirit dito, sa kabila ka pumupunta. Ayan, mahirap din po yun. So, kailangan talaga natin na nakipag-communicate sa Holy Spirit. Mag-pray tayo, hingi tayo ng words sa Lord, ano po yung kailangang gawin, saan pupunta, anong direksyon, at kung ano-ano pa. Next, ito yung kingdom authority, dalawa. Delegated authority and then ability authority. Ang ganda po nito. Ay, hindi ko lang po mabasa, wala po akong salamin. Ayan. Delegate authority, it gives you the right to do something. Tingnan ko yung mga synonyms o yung kasing kahulugan ng delegated. It means ambassador, representative, minister, appointed, nominated. So ito yung binigay sa atin ng Panginoon, delegated authority. Ikaw yung representative ng Panginoon. Ikaw yung ambassador. Wow, ang ganda. Next, ability authority, pero hindi lang doon nagtatapos. Kailangan ma-apply din natin itong ability authority. Yes, may pangalan ka. Ayan, ikaw yung representative, pero at the same time, yung binigay sa atin ng Panginoon, hindi lang siya basta authority na ikaw yung representative, kundi binigyan ka rin ng power para gawin yung authority na binigay niya sa iyo. Ayan, sabi dito, ability authority, it gives you the power and wherewithal, tama po ba pagkakabasa ko? And wherewithal to back up the authority by accomplishing mandate. Wow! Binigyan ka na ng authority, binigyan ka pa ng ability authority, ng power para ma-accomplish mo kung saan ka pinapapunta ng Panginoon. Kaya kapag tinawag ka ng Panginoon sa isang ministry, huwag kang mag-alala. Kasi si Lord yung magbibigay ng power sa'yo para gawin yung pinagagawa sa'yo. Ayan, huwag kang mag-aalala. Kung minsan mag-aalala tayo, kaya ko ba, ganyan-ganyan, wala akong ganito, wala akong ganyan, di ko kaya, etc. Pero tinawag ka kasi. Kailangan tanggapin mo yon at tanggapin mo rin yung power na binigay sa iyo ng Panginoon. Ayan, kaya kailangan ito rin yung laging i-apply natin sa sarili natin, na hindi ka lang binigyan ng authority, may power ka rin. Kasi yung Holy Spirit nasa sa iyo. Yung Holy Spirit yung nagbibigay ng power sa iyo para gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Next. The royal governor in colonial times also had ability authority, which meant he was empowered by the king to act. Naalala niyo po, sino po nakapanood ng Gomburza? Yung movie po, sino po nakapanood? Wala po. Ayan, naiya. Siyempre, pag Filipino teacher, kailangan manood nun. Ayan. Pinanood ko po yun. Pinanood ko po siya. Tapos, i-relate lang po natin dito. So, si Kapitan General, yung governor nila, so, kinolonize ng Spain yung Philippines, tapos meron silang pinadalang representative o governor para mamahala sa Pilipinas. So, hindi lang sila pinadala, binigyan din sila ng power, ng authority na gawin kung anong dapat gawin sa Pilipinas. Kaya kahit anong sabihin ng ibang tao, pag sinabi ng governor, gagawin yon. Hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, ayoko niyan, governor, palitan natin. Hindi. Sinabi ng governor, yun yung mangyayari. So, ganun siya. Hindi ka lang binigyan ng authority, binigyan ka rin ng power para gawin yung dapat mong gawin. So, yun yung sinasabi po rito. Next, a king gave ability authority by providing people, and material support that the governor needed to fulfill his assignment. Sabi dito, a king gave ability authority. Yung ability authority binigay sa'yo by providing people. Anong kailangan mo? Sa ministry mo, anong kailangan mo? Sa mission, anong kailangan mo? Tao, magpo-provide ang Lord. Pera, kailangan mo. Pagkain, kailangan mo. Ibibigay ng Lord yon para lang ma-fulfill yung assignment mo sa Kanya. Kaya maganda talaga na sumusunod tayo sa Panginoon. Kasi pag sumunod ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon.
Lahat ng kailangan mo, sabi ko kanina, natutunan ko kay Dr. Eva, lahat ng kailangan mo, provide na ng Panginoon. Nung araw, nung oras, nung minuto, nung segundo na tinanggap mo si Jesus, lahat binigay na sa iyo. Kailangan lang mas basahin pa. Kailangan lang makipag-communicate pa ng tao na mga tumanggap sa Kanya para mas makilala nila si Jesus. At kung ano bang meron sa kingdom of God. Ang ganda nito. Sabi dito, the governor was therefore backed up with the resources of the kingdom. Lahat ng kailangan mo na sa kingdom of God. Inaral din po natin yung the keys of the kingdom. Andun na lahat Andun na lahat ng kailangan mo. Next. This is a vital point because if you have delegated authority but not ability authority, you probably won't see much accomplished. Kung meron kang delegated authority, pero walang ability authority o walang power, hindi mo rin magagawa. Kaya kailangan itong dalawa magkasama. May authority ka, delegate, representative ka, at the same time may power ka na gawin kung ano yung dapat gawin. Pero kung puro authority lang, delegated authority lang, walang power, walang ma-accomplish yun. Para ka lang display. Okay, ang ganda niya. Okay, ganito siya. Pero walang power. Na-imagine nyo? Parang walang saysay pag walang power. Ayun. Sabi po dito, the power to act means that whatever the governor needed, the king made available to him. Made available for you. Ikaw yung ginagamit ng Panginoon. The Holy Spirit is in you. So gagamitin ka kung saan mang ministry o calling mo, lahat ng kailangan mo nandun na. Kailangan lang talaga natin sumunod sa Panginoon. Kasi back up tayo ng kingdom of God Yung resources na meron din sa kingdom of God, lahat yun available para sa'yo. Para sa'yo. Ayan, napakabuti ng Panginoon. Tapos meron din po ditong naging halimbawa din ni Dr. Miles na binanggit po dito. Sabi dito, naalala niyo po tama po ba yung pagkakabanggit ko? Poncio Pilato po ba yun? Ayun. Yun. Nahanap ko pa yung Tagalog po ng Pilate So sabi po dito, when Jesus was brought before Pilate, the Roman governor threatened Jesus with death. Essentially saying, I have the authority to take your life or to give it to you. Kasi nung mga panahon na yan, si Poncio Pilato yung governor nila. So meron siya kapangyarihan na alisin yung buhay o panatilihin yung buhay na meron yung isang tao. Sinasabi niya yon. Pero sabi din dito, nung mga panahon na yan, hindi naiintindihan ni Poncio Pilato kung anong authority meron si Jesus nung mga panahon na yon. Ayan, kasi yung authority na meron si Jesus na yun, higit pa sa power na meron si Poncio Pilato. Ayan, kaya lang nung mga panahon na yun, syempre hindi pa niya naiintindihan. Sabi dito, at his arrest, Jesus told Peter that he could have called 12 legions of angels, warriors of the king, to rescue him. Parang anytime, pwede namang magpatawag si Jesus ng mga ng mga angels para i-protect siya Para yung pagkaka-arrest sa kanya, alisin siya doon Pero hindi niya ginawa. Kasi may purpose siya Kung ano lang yung purpose o kung ano lang yung sinabi ng Ama na gagawin niya, yun lang. Yun lang yung gagawin niya. Pero kaya niya. Sabi nga dito hindi ibig sabihin na hindi nagtawag ng angel si Jesus para iligtas siya. Wala na siyang power. Hindi Ginamit niya yun sa kung ano yung gusto ng Ama, kung paano gagamitin yung power na meron siya. Pero that time, wala namang sinabi ang Ama sa kanya, magpadala ka ng mag-pray ka, ganyan-ganyan. Wala naman Ayan, kasi nga may purpose. Kung ano lang yung pinagagawa sa kanya ng Ama, yun lang. Ayan, sinasabi din dito na, sinabi ko rin po kanina na, hindi ibig sabihin na walang power si Jesus noon. Ayan, hindi niya lang ginamit kasi nga meron siyang talagang task sa Ama. Kung ano lang sinabi ng Ama, yun lang yung gagamitin niya. Sabi dito, ayan, sabi rito, he's being handed over Pilate to be crucified
wasn't about a lack of power on his part. He was fulfilling his kingdom mission on earth. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ayan, sabi po dito, yet, with the kingdom of God, the heavenly king grants legal authority and ability authority that have more influence than any human institution or power. Yung binigay niya sa ating delegated authority and ability authority, hindi kayang pantayan kung anong meron dito kung ano mang merong power na meron dito sa mundo. Or sinasabi dito na human institution. Sabi dito, if you have delegated authority but not ability authority, you won't see much accomplished. Parang naulit ko po ata ito. Next. After his resurrection, Jesus told his followers that as king, he had the power to give them both delegated authority and ability authority to carry out their work of realigning people with the kingdom. So after 3 days na nabuhay si Jesus, ayan sabi dito, sinabi niya sa mga followers niya, sa mga disciples niya, sabi, as king, he had the power to give them both delegated authority tsaka ability authority. Yun yung binigay sa kanila, yung mga disciples. Sabi dito, in-emphasize ko to carry out their work of realigning people with the kingdom. So ayun, ibig sabihin, yung power na meron sila, hindi lang yung binigay sa kanila para lang sa wala. Meron silang paggagamitan ng power na yon. Ayan, ito yung realigning people with the kingdom. Ibahagi yung magandang balita sa ibang tao para makakilala din sila sa Panginoon. Ayan, sabi dito then Jesus came to them. Ito yung patunay doon sa Bible verse natin. Sa Matthew 28 verse 18 to 20, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. So, ayan, yan po yung sinusuportahan na verse dito po sa mga sinasabi about sa authority. Ayan. So, kung si Jesus nasa sa atin na meron tayong delegated authority, tsaka po yung ability authority, kailangan gamitin po natin ito. Kailangan gamitin po natin yung power na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi po dito, the Greek word for authority used here is in the sense of ability and the power to act. When Jesus told his disciples, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Alam ko po, tinalakay po ito ni Pastora Joanne. The word for power is dunamis, which means miraculous power, force, might, and strength. You will receive when the Holy Spirit comes on you. You will receive the power when the Holy Spirit comes on you. So, nung tinanggap mo si Jesus, yung Holy Spirit nasa sa iyo na, ibig sabihin yung power din, nasa sa iyo din. Kailangan lang nating gamitin. Tapos yung power na yan, sabi din, miraculous power. Kayang pagalingin yung may sakit. Yung mga imposibleng bagay, kayang maging posible. Kasi binigyan ka ng power ng Panginoon. Pero tandaan natin na yung power na yun ay hindi galing sa atin, ha? Galing yun sa Holy Spirit, galing kay Jesus. Kaya kailangan i-check din natin yung puso natin every time na merong miraculous na nangyayari sa buhay natin. Ayan, sabi din dito, his followers would have all the resources of heaven to carry out their assignment. This ability authority will come with the outpouring of the governor in their lives at Pentecost. Next, power in the name. Power in the name. Gusto ko lang i-rate, naalala ko lang po kasi, nung high school kami, meron po kaming teacher na pag nababanggit yung pangalan niya, nanginginig na kami. Kasi takot kami sa kanya. Diyan na, ganyan-ganyan. Tapos lahat kami tahimik. Tapos meron namang mga teacher, pag binanggit yung pangalan nila, kalma ka lang, andyan na si teacher. Magkaiba sila, no? Ayan.
Sa pangalan pa lang nakikita mo na kung ano yung, anong klase. Yung, ano po, mahinhi. Di ko po alam. Sabi po kasi nila, mataray daw po ako. Pero minsan, pag sa loob po ng klase, pero minsan kapag kailangan maging mabait, mabait naman po. Makulit lang po kasi kaya minsan nakikita yung, naipapakita ko na yung authority ko bilang teacher pag makulit na yung mga bata. Ayan. Okay, dito na po tayo. Power in the name. Sabi po dito, the authority of a royal governor was in the name of the sovereign of the country he was serving. He used that name to exercise authority in getting things done. His own name had no real weight. He had to speak in the name of the monarch. Ayan. Meron pong example dito na sinabi. Nakalimutan ko po, di ko po na-screenshot. Pero meron po dong isang governor na sinasabi nung nasa reception sila, dahil wala po yung hari o yung reyna, siya yung governor, siya yung representative doon sa bansa nila. So pumunta din yung governor doon sa reception, pero kung alam niyo po ang maganda doon, kung paano nila tratuhin yung hari at reyna nung bansa na yon, yung governor, ganun din siya itrato. Kasi dala-dala niya yung authority na binigay sa kanya nung hari. Ayan. Sabi dito, the king's son operated on earth in terms of authority, and he showed us how we are to use his name in exercising dominion. Kaya nga po kapag tayo ay nagpe-pray, lagi po sa dulo ay may in Jesus' name. Pero habang tayo ay nakikilala natin ng Panginoon, ay hindi lang sa dulo nababanggit yung in Jesus' name. Kasi yung binabanggit natin, yung dinedeclare natin, laging meron doon nakalagay yung in Jesus' name. Kasi nga doon may power. Yung power ay nagagaling sa Panginoon. Kaya hindi maaaring mawala yung pangalan niya. Ayan. Next, sabi po dito, he said, I did not speak of my own accord, but the Father who sent me commanded me what to say and how to say it. So ito pa yung sinasabi ni Dr. Mans, parang medyo ni-rephrase niya lang po yung sinabi ni Jesus dito na, I did not speak of my own accord, but the Father who sent me commanded me what to say and how to say it. So kung ano lang yung sinabi sa kanya at gagawin niya, na sinabi ng Ama sa kanya, yun lang talaga. Ayan. Sabi dito, but the Comforter, sabi dito, Counselor, yung Comforter po dito, ayan. But the Comforter, the Counselor, ito po yung Holy Spirit, Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener, and Standby, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place to represent me and act on my behalf, He will teach you all things. Kaya ang pinag-aaralan po natin dito ay Holy Spirit. Yung Holy Spirit ang magsasabi sa atin, ang tutulong sa atin kung ano yung sasabihin ng Ama at pinagagawa ng Ama sa atin. Ayan. Next, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you. All that belongs to the Father is mine. Si Jesus po yung nagsasalita po dito na nilagay po ni Dr. Miles. Parang ni-replace niya po kasi yung ilan po dito na para mas maintindihan po ng mga tao. We are therefore to act, hanggang doon lang po pala sa kabila. All that belongs to the Father is mine. We are therefore to act in the name of Jesus, the King's Son, to whom all authority has been given by the Father, when we work on behalf of the kingdom. When Jesus was ready to leave to go back to the Father, He said in this regard, now is your time of grief, but I will see you again, and you will rejoice, and no one will take away your joy. In that day you will no longer ask me anything. I tell you the truth, my Father will give you whatever you ask in my name. Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete.
Ayan. So sinasabi po dito yung kung gaano po katindi yung power dun sa pangalan. Sinasabi din po dito kanina yung mga binasa na ah, kapag tayo ay gagawin yung pinagagawa sa atin ng Panginoon o kung meron mang dapat na ipag-pray, kailangan natin gamitin yung pangalan ni Jesus. Kasi doon po nanggagaling yung power sa pangalan ni Jesus. Kung paano yung example po kanina yung governor, hawak niya yung pangalan ng hari at reyna niya, siya yung naging representative. So yung power na meron dun sa king tsaka hari, nandun din sa kanya. Kaya siya nirirespeto din ng ganun katindi ng mga taong nasa paligid niya. Ayan, next. Ay, di ko po pala na ano. Di ko po pala na next. Sorry po. Naulit po ata. Nakita na po yun. So, ayan, sabi po, if we are rightly aligned with the king, the governor confirms that we are legal agents of the kingdom by backing us up with the power of the heavenly government. Gusto ko lang din po i-share yung sinabi din po dito na example. Sabi po dito, under colonial rule, the royal governor of the Bahamas had a seal with the name of Elizabeth II on it. It was assigned to those who saw it that the one who used it was backed up by the authority and power of the Great Britain. So ayan, nire-relate din po ito sa Holy Spirit na binigay sa atin. So, nung naalala nyo po, parang nabanggit po ata doon na masasabing kingdom of God, kabilang ka sa kingdom of God, maliban po din sa pag-receive kay Jesus, may Holy Spirit ka. So, yun yung po yung sinasabi dito. Sinil na po tayo ng Holy Spirit, kaya kapag tiningnan ka, may Holy Spirit ka, citizen of the kingdom of God to. So, yun po yung sinasabi doon. Na dahil may sealed ka, may tatak ka ng Holy Spirit, kabilang ka sa kingdom of God. So, ibig sabihin, ba't ayaw po? Meron ka pong power na binigay ng Holy Spirit sa atin. Ayan. Next, if we are rightly aligned with the king, the governor confirms that we are legal agents of the kingdom by backing us up with the power of the heavenly government. Ayan, kaya kapag po tayo ay nagpe-pray, yung kingdom of heaven, kumikilos para dun sa pinagpe-pray natin. Ayan, sabi dito, we are to act in the name of Jesus when we work on behalf of the kingdom. So, wag po natin kakalimutan yung pangalan ng Panginoon kasi doon may power sa pangalan ni Jesus. Tapos, kapag tayo daw po ay, sabi po dito, when we work on behalf of the kingdom, we are to act in the name of Jesus. Pinaliktad ko lang po. So, ayun po, ito po yung sinasabi dito. Meron pa po itong karugtong, kaya lang po hindi ko na po nailagay kasi nga po magkakaroon po tayo ng part 3. Medyo mahaba-haba po kasi ito. Pero nawa po may na-capture po kayo dito po sa mga shinare na ito. Ayun lang po. Thank you po, Lord. Thank you po, Lord.